Wala na siyang 2 linggo. Wala na kaming magagawa. Iyan ang mga matatalim na salitang binitawan ng American doctor na nagpatahimik kay David Miller, isang retiradong sundalo ng US, sa malamig na emergency room ng isang tanyag na ospital sa Houston. Nakatingin siya sa kanyang anak na si Emily, 16 taong gulang, maputla ang mukha at mahina ang paghinga dahil sa isang bihirang matinding acute liver failure. Si Emily ay dating isang dalagita na punong-puno ng sigla. Mahal niya ang piano at nagtatagal siya sa tabi ng bintana, tumutugtog ng mga piyesa na tinatawag ng kanyang mga magulang na tawa ng anghel. Ngunit sa loob lamang ng ilang buwan, nagsimulang manilaw ang kanyang balat. Ang matinding sakit ng tiyan ay nagpapahirap sa kanya at ang resulta ng pagsusuri ay parang saksak sa puso. Kailangan ni Emily ng liver transplant kaagad. Sabi ng doktor sa Houston, ang listahan ng naghihintay ng liver transplant sa Amerika ay tumatagal ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Kahit pa may pera, hindi mo masisingit ang sarili mo sa libu-libong pasyente na naghihintay. Wala na kaming magagawa. David Miller, dalhin mo na siya sa bahay at sulitin ang mga natitirang araw ninyo. Ang boses ng doktor ay malamig, parang hatol ng kamatayan. Nang marinig iyon ni David, nadurog ang kanyang puso. Isang lalaki na dumaan sa giyera at nakita ang kamatayan ng kanyang mga kasama sa harapan niya. Ngunit ngayon, wala siyang magawa sa kamatayan na papalapit sa kanyang sariling anak. Niyakap niya si Emily sa kanyang hospital bed at narinig ang mahinang bulong nito. Papa, ayoko pang mamatay. Gusto ko pa pong tugtugan kayo ni Mama. Tumulo ang luha ni David sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon. Sa kanyang isip, isang ideya lamang ang umalingaw-ngaw. Kailangang humanap siya ng paraan para iligtas ang kanyang anak kahit pa mayroon na lamang 1% pag-asa. Nang gabing iyon, sa isang murang rental room malapit sa ospital, nag-iisa si David sa harap ng computer screen. Nag-type siya ng daan-daang search terms, liver transplant emergency, fastest liver transplant hospital, alternative countries for liver transplant. Sa gitna ng maraming resulta, isang headline ang nagpapatigil sa kanya, Pilipinas. Bansa na may malaking pag-unlad sa paglilipat ng atay, matagumpay na liver transplant, na nagliligtas ng pasyenteng kritikal. Kumunot ang noo niya, Pilipinas? Sa alaala ni David, isang dating serviceman na na-deploy sa Asia, mahigit 40 taon na ang nakalipas. Ang Pilipinas ay isang bansa na may kahirapan at kakulangan sa infrastruktura ng kalusugan. Naalala pa niya ang imahe ng mga pansamantalang field hospitals at ang mga mamamayang naghihirap na kanyang nakita. Hindi maaari. Ang Pilipinas? Bulong niya. Ngunit ang mga news articles at international scientific reports ay patuloy na lumabas sa kanyang paningin. Ang Philippine General Hospital, the Medical City, St. Luke's Medical Center, ay nakagawa na ng matagumpay na daan-daang liver, heart, and kidney transplants. Ang oras ng paghihintay ng organ dito ay mas maikli kumpara sa Amerika dahil sa sentralisadong koordinasyon at dedikasyon ng mga doktor. Isang munting sinag ng liwanag ang sumiklab sa isip ng desperadong ama. Agad siyang tumawag sa isang matandang kaibigan, isang dating kasamahan na nagtrabaho sa Asia at ngayon ay isang internasyonal na mamamahayag. Tumahimik ang kaibigan ng ilang segundo at nagsabi, David, marami akong nabasa tungkol dito. Maniwala ka sa akin? Nagbago na ang medikal na sistema ng Pilipinas. Hindi na ito tulad ng nakita natin noon. Kung gusto mo ng tunay na pagkakataon, baka ito na ang tanging lugar. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw ng pagkasira ng pag-asa, naramdaman ni David na bumibilis muli ang tibok ng kanyang puso. Ang Pilipinas, ang bansang minsan niyang tinuring na masakit na alaala ng kanyang kabataan ngayon, ay maaaring ang tanging lugar na magliligtas sa kanyang anak. Ngunit alam niyang ang desisyong ito ay hindi lamang tungkol sa medisina kundi isang pagsusugal sa buhay. Maglalakas loob ba siyang itaya ang buhay ng kanyang anak sa isang sistema ng kalusugan sa kabilang panig ng mundo? Malabo at mahina ang tingin ni Emily sa kanyang ama, mahinang bumulong, Papa, iligtas mo ako. Mahigpit na hinawakan ni David ang kamay ng kanyang anak. Sa kanyang isip, umalingaw-ngaw ang isang matibay na pahayag. Kahit pa itaya ko ang lahat, dadalhin kita sa lugar kung saan may huling pag-asa. At mula sa sandaling iyon,
Nagsimula ang nakakabaliw, ngunit punong-puno ng pag-ibig na paglalakbay ng isang ama. Ang luma at kupasing maleta ni David ay nakahandusay sa sahig ng silid, nagmamadaling isiniksik ng pinakapayak na damit. Hindi niya inalintana kung ano ang dadalhin, maliban sa mga kailangan para sa biyaheng maaaring magpasiya sa pagitan ng buhay at kamatayan ni Emily. ID, makapal na medical records ng kanyang anak, ilang notebooks na may mga tagubilin mula sa doktor ng Amerika. Iyan ang kabuuan ng kanyang baggage para sa nalalapit na paglalakbay. Habang nag-aayos si David, nakahiga si Emily sa hospital bed, bahagyang nakapikit ang mga mata dahil sa pagod. Ang kanyang balat ay kulay jaundice at mahina ang kanyang paghinga, ngunit nang marinig niyang binanggit ng kanyang ama ang Pilipinas, bahagyang sumikat ang kanyang mga mata. "Papa, nasaan po ang Pilipinas? Malayo po ba?" Natigilan si David. Sa kanyang isip, bumalik ang mga taon sa Subic Bay kung saan siya'y isang bata pang sundalo. Naalala niya ang magkahalong alaala ng kaguluhan, karahasan, at ang mga sandaling nakita niya ang tibay ng loob ng mga Pilipino. Huminga siya ng malalim at umupo sa tabi ng kanyang anak. "Oo, malayo. Halos kalahati ng mundo ang layo. Pero iyon na lang ang tanging lugar na may pag-asa para sa atin." Nagbigay si Emily ng isang mahinang ngiti. "Naniniwala po ako sa iyo, Papa. Basta nandyan ka, hindi ako matatakot." Ang mga salitang iyon ay parang apoy na nagpainit sa puso ni David. Ang lalaking sanay sa kahirapan ng giyera, na nakakita ng biglaang kamatayan, ngayon ay nanginginig dahil sa isang inosenteng pagtitiwala mula sa kanyang maliit na anak na babae. Kinabukasan, agarang nakipag-ugnayan si David sa Embahada ng Pilipinas sa Washington. Tumagal ng mahigit 1 oras ang tawag. Ipinahayag niya ang sitwasyon at ang pagnanais na ilipat ang kanyang anak sa Pilipinas kaagad para sa liver transplant. Ang embahada, matapos marinig ang buong kuwento, ay nangako na makikipag-ugnayan ng mabilis sa Department of Health ng Pilipinas at sa The Medical City, ang ospital na may pinakamataas na expertise sa operasyon na ito. Kasabay nito, tumawag din siya sa mga airlines at naghanap ng anumang flight na makakapagdala kay Emily sa Maynila ng pinakamabilis. Ngunit dahil sa kritikal na kondisyon niya, hindi siya maaaring maglakbay bilang isang ordinaryong pasahero. Tanging specialized medical aircraft lamang ang may kakayahang panatilihin ang kanyang buhay habang nasa biyahe. Napabuntong hininga si David. Ang gastos para sa isang medical flight ay maaaring umabot sa daan-daang libong dolyar lampas sa kanyang kakayahang pinansyal. Ngunit sa sandali ng desperasyon, isang internasyonal na organisasyong makatao ang nakarinig ng kuwento sa pamamagitan ng kanyang kaibigang mamamahayag. Nag-alok sila ng sponsorship para sa malaking bahagi ng gastos ng biyahe. Ang tanging kondisyon, ang kuwento ay dapat isapubliko upang makita ng internasyonal na komunidad na umangat na ang medikal na sistema ng Pilipinas. Tumango si David ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang dangal, ang takot na mapansin ng publiko lahat iyon ay hindi mahalaga kumpara sa buhay ni Emily. Habang naghihintay na makumpleto ang mga papers, umupo si David sa tabi ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay malayo ang tanaw. Ang mga alaala mula sa kanyang kabataan ay nagbalik. Naalala niya ang mga kalsadang baku-bako, ang boses ng mga bata na naglalaro sa gitna ng kahirapan. Naalala niya ang mga Pilipinong nagpapasan ng mabibigat na baskets sa kanilang balikat. Maliwanag ang mga mata kahit mahirap ang buhay. At ngayon, ang bansang iyon na dati niyang inuugnay sa digmaan at kahirapan ang naging tanging lugar na maaaring magbigay buhay sa kanyang anak. Isang kakaibang tadhana na parang gusto siyang subukan ng kapalaran muli pabalik sa Pilipinas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang isang sundalo, kundi isang ama na humihingi ng tulong. Makalipas ang 2 araw, isang email mula sa Maynila ang dumating, maikli ang subject, handa na, tanggapin ang pasyente. Sa loob, kinumpirma ng Liver Transplant Council ng The Medical City na matapos suriin ang medical record ni Emily Miller, nakita nilang kritikal ang acute liver failure at kailangan ng emergency liver transplant. Ang ospital ay may handa ng medical team at uunahin namin ang operasyon na ito. Hinihiling namin sa pamilya na magmadali sa paglipat. Halos maiyak si David nang basahin ang mga salitang iyon. Matapos ang maraming araw ng pagtanggi at pagdidiin sa pader,
Sa wakas ay may nagbukas na pinto. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak at bumulong. Emily, makinig ka. Handa na ang Pilipinas. Aalis na tayo. Pilit na tumango ang dalagita, kumikislap ang kanyang mga mata ng pag-asa. Nang gabing iyon, lumipad ang specialized medical aircraft mula Houston, sakay si Emily kasama ang isang team ng mga doktor at nurses. Sa loob ng cabin, lahat ng pinakamodernong kagamitan ay nakalatag, ventilators, IV systems, heart rate monitors. Umupo si David sa tabi at mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Umiingay ang makina at lumabo ang mga ilaw ng lungsod ng Amerika sa ibaba ng pakpak. Sa harap niya, isang mahabang paglalakbay sa buong Pasipiko. Sa puso ni David, nagalab ang matinding kaba. Kakayanin kaya ni Emily ang biyaheng tumatagal ng 10-10 oras? Magiging nasa oras kaya ang lahat pagdating sa Maynila? Ngunit sa gitna ng kaba, naramdaman din niya ang ibang emosyon, pananampalataya. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo, nakita niya ng malinaw ang isang landas, kahit pamanipis, na patungo sa buhay. Bahagyang nagmulat ng mata si Emily, tumingin sa kanyang ama, at bumulong, "Papa, gusto ko pong marinig ang tunog ng piano pagdating natin. Tandaan mo po iyan." Kinagat ni David ang kanyang labi upang pigilan ang luha. Nangako siya sa sarili na gagawin niya ang lahat upang makaupo muli ang kanyang anak sa tabi ng piano. Sa langit ng gabi, ang medical plane ay naghiwa ng manipis na linya ng liwanag, parang sinulid. Walang kibo si Emily, ang manipis na IV line ay nakasaksak sa kanyang maputlang braso. Ang bawat tibok ng puso na ipinapakita sa monitor screen ay parang katok sa dibdib ni David. Regular, mabagal, pagkatapos ay biglang tumalon. Pagkatapos ay mabagal ulit. Hindi siya naglakas loob na pumikit ng matagal. Sa bawat sandali na pipikit siya, natatakot siyang pagdilat niya. Ang berdeng linya ay magiging isang tuwid na guhit. Magre-refuel tayo sa Anchorage, mahinang sabi ng lead doctor. Kung maganda ang lahat ng indices, lilipad tayo papunta sa Pasipiko, lalapag sa Taipei, isa pang technical stop, at diretso na sa Maynila. Tumango si David. Kahit ang totoo, hindi niya masyadong naitala iyon. Sa isip niya, iisa lang ang layunin. Makakarating sila. Kinuha niya ang telepono at pinatugtog ang lumang recording ni Emily, ang Claire de Lune, na tinugtog niya noong Pasko, 2 taon na ang nakalipas. Ang tunog ng piano ay umaagos, manipis parang sutla, sumisingit sa pagitan ng ventilator at ingay ng makina. Hindi nito napapatay ang tunog medikal, ngunit kakaiba, pinapainit nito ang patient cabin. Ang kamay ni David, magaspang dahil sa mga taon ng pagiging mekanik matapos magretiro, ay dahan-dahang hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Kumunot ang noo ni Emily. Halos hindi gumalaw ang kanyang labi. Ngunit isang mainit na patak ng luha ang lumabas at dumausdos sa kanyang naninilaw na pisngi. Iyon lang. Naramdaman ni David na nakakahinga siya. Habang tinatawid ng eroplano ang gabi, sa kabilang panig ng mundo, maliwanag ang ilaw ng The Medical City na parang araw. Sa Liver Transplant Center, katatapos lang pirmahan ni Dr. Alessa Reyes ang isang tumpok ng folders. Siya ay isang hepatobiliary surgeon, 41 taong gulang, kalmado at maingat na parang isang orasan na hindi kailanman sumasala sa isang tibok. Ngayong gabi, maitim ang ilalim ng kanyang mata, ngunit maliwanag ang kanyang tingin. Anong status ng pasyente? Tanong niya. Emily Miller, O positive, Doc, sagot ni Nurse Carla. Ang boses ay mabilis na parang may pinindot na buton. I-notify ang Philippine Organ Donation and Transplant Foundation, sabi ni Dr. Reyes. I-prioritize ang O positive case. Babae, 16 taong gulang, fulminant liver failure. Ang survival ay nakasalalay sa oras. At makipag-ugnayan sa blood bank. Tumigil siya ng sandali. Ihanda rin ang living donation option. Ang pamilya ay maaaring mag-donate. Si Coordinator Ben, isang lalaking may salamin na mahigpit na nakayakap sa kanyang walkie-talkie, ay nagbuklat ng folder. Ang ama ay si David Miller, 62 taong gulang, O positive ang blood type, may history ng mild hypertension, walang diabetes, walang hepatitis. Kung ang liver volume ay fit, maaari itong ikonsidera. Tumango si Dr. Reyes. Sa isip niya, parang nag-ilaw ang isang map: vascular branches, segmental volume, cold ischemia time, clamping time.
Lahat ay naiulit na sa mga nakaraang operasyon. Ngunit sa bawat pagkakataon na nakaharap siya sa isang partikular na buhay, nanunuyo ang kanyang lalamunan. Isang 16 taong gulang na babae. Sa edad na iyon, dapat ay pinag-aalala lamang kung aling kanta ang uso, hindi kung aling bahagi ng atay ang papalit sa unti-unting namamatay na atay. Lumingon siya kay Nurse Carla, ihanda ang hepatobiliary ICU, tawagan si Dr. Marco Santos, iset up ang operating room 3, ihanda ang dalawang options. Mabilis na sumagot si Carla ng opo at tumakbo. Ang tunog ng kanyang malambot na sapatos sa tiled floor ay isang tunog na alam ng mga night shift staff ng ospital sa gitna ng libu-libong ingay. Lumitaw ang anchorage sa bintana ng eroplano, isang serye ng maliwanag na dilaw na ilaw na parang popcorn na nakakalat sa isang dimly lit carpet. Dumapo ang eroplano, kapayapaan, bulong ni David na parang panalangin. Muling sinuri ng medical team ang lahat, pinalitan ang fluid bags at initala ang mga indices. Biglang bumaba ang blood pressure ni Emily, agad na nag-adjust ang doktor sa vasopressor dose at dahan-dahang bumalik ang lahat sa baseline. Isang bata pang Filipino nurse ang mahinang humawak sa noo ni Emily at nagsalita ng napakahina na parang takot na mabasag ang isang soap bubble. Magiging maayos ang bata. Isang leg na lang ang natitira. Nang umalis ang eroplano sa anchorage, bumukas ang kalangitan. Sobrang lawak na parang naririnig mo ang sarili mong puso. Pumikit si David sa dilim, bumalik ang mga ingay ng nakaraan. Nakita niya ang sarili niyang 20 taong gulang, basa sa pawis at putik sa isang bukirin. Narinig ang malalayong huni ng manok, ang iyak ng mga bata, ang dagundong ng mga sasakyang militar. Nakita niya ang mga matang nakatingin sa kanya, hindi galit, hindi rin friendly, nakatingin lang at umiwas siya. Hindi niya naintindihan noon, maliban sa orders. Iba na ngayon, sabi niya sa sarili at tumingin sa kanyang anak. Ngayon, pumunta ako doon para makikiusap na iligtas kanila. Sa Taipei, huminto lang sila para sa mabilis na check-up at resupply. Isang Taiwanese doctor ang tumingin kay Emily at nagsabi sa Ingles, "Tumawag ako sa isang kaibigan sa Maynila, magagaling sila." Yumuko si David para magpasalamat, isang awkward na pagyuko ng isang dating sundalo. Naramdaman niya ang pagkalamnan ng kanyang lalamunan. Mula sa simula ng biyahe, maraming estranghero ang nag-abot ng tulong. Ang kabaitan, kapag nagtagpo sa daan ng buhay at kamatayan, ay lumilikha ng isang mahiwagang liwanag na iniiwasan ng lahat ng bagyo. May update. Pumasok si Coordinator Ben sa duty room. Ang mahabang buhok sa ilalim ng surgical cap ay basang-basa sa pawis. May report ang PODTF, isang trauma case mula sa Central Luzon, lalaki, 28 taong gulang, O-positive, brain death consultation. Pinag-iisipan ng pamilya ang organ donation. Tumayo si Dr. Reyes. Wala pa tayong eksaktong oras. Kung pumayag ang pamilya, maaari tayong magpadala ng retrieval team sa loob ng 1 oras, pero kailangan pa nating hintayin ang second brain death confirmation, mabilis, ngunit malinaw na sinabi ni Ben, ihanda ang backup retrieval team. Marco, ihanda mo ang anesthesia para sa 2 options. Tumingin siya sa relo. Baka hindi natin kailangang hingan ng donation ng ama kung maging pabor sa atin ang lahat. Si Dr. Santos, matangkad at payat, na may asul na surgical mask sa leeg ay tumango. Pero hindi natin pwedeng ilagay ang lahat ng itlog sa isang basket. I set up ko ang central line para sa ama, basic labs, ultrasound, at liver volume via CT kung may oras. Ang 62 anyos na lalaking ito na mag-donate ng left lateral segment ay ang pinakalohikal na plan B. Ngumiti si Dr. Reyes sa unang pagkakataon ngayong gabi. Oo, gawin ang dati 2 bagay ng sabay. Sinalubong ng Maynila ang bukang liwayway sa isang maputlang kulay puti na kalangitan. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport bandang 4:38 a.m. Nang buksan ang cabin door, isang mainit, mamasa-masang hangin ang pumasok, may dalang amoy ng lupa at isang kakaiba, ngunit nakaka-relax na amoy. Ang amoy ng isang lungsod na nagpuyat para makatulog ang iba. Ilang segundo lang, napagtanto ni David na matagal na niyang alam ang amoy na ito. Hinihintay na ang ambulance sa paanan ng hagdan. Bumukas ang pinto. Pasyente Emily Miller. Tumingala si Nurse Carla. Ang kanyang mga mata ay maitim at matalim na parang kuwintas.
Kami ang The Medical City. Pasok po. Isang perpektong pagkilos, stretcher, IV line na hindi naputol, monitor na maliwanag pa rin, at ligtas na endotracheal tube. 1, 2, 3 sabay na umalingaw-ngaw ang pagbibilang sa Tagalog at Ingles. Dumaan si Emily sa hagdan papasok sa ambulance. Sumunod si David. Sa sandaling tumapak siya sa sahig ng ambulance, tila lumambot ang kanyang tuhod. Umupo siya, mahigpit na humawak sa gilid ng upuan. Umandar ang ambulance, umalis sa paliparan. Sa labas ng bintana, mabilis na lumipas ang mga hanay ng punong kahoy na kulay gray-green. Ilang bikers na maagang nagbibisikleta, ilang nagtitinda ng pagkain sa umaga parang kumas na nakalagay sa mahabang pangungusap ng isang bagong araw. Sumilip si David sa bintana at nakita ang isang sign na mabilis na lumipas, maligayang pagdating sa Maynila. Bigla siyang gustong tumawa, isang uri ng tawa ng isang taong humihinga ng malakas matapos sumisid ng napakalalim. Ang hepatobiliary ICU ay sumalubong sa kanila ng puti at mahinahong ilaw. Nakatayo si Dr. Reyes sa pintuan, nakataas ang surgical mask sa ilalim ng kanyang ilong, tanging ang kanyang mga mata lang ang nakikita. Nag-abot siya ng kamay. Ako, si Alessa. Welcome. Ang kanyang boses ay malalim at matatag, hindi nagmamadali ngunit mainit. Hinigpitan ni David ang kanyang kamay, parang humawak sa isang piraso ng metal na sapat lang ang init para hindi makapaso at sapat lang ang lamig para maging alerto. Ako si David. Please save my girl. Natatakot siyang baka may masabi pa siyang sentimental, kaya tumigil siya sa huling 3 salita. Gagawin namin ang lahat, sabi ni Dr. Reyes. Pagkatapos ay lumingon sa team para sa blood extraction, labs kaagad. Liver function, coagulation, bilirubin, viral markers, bedside ultrasound. Tawagan ng blood bank. Maglagay ng dagdag na IV line. Ihanda ang operating room 3. Sinundan ni David si Emily habang itinutulak siya palayo. Nakita niya ang asul na kumot na nakatakip sa dibdib ng kanyang anak at naramdaman niyang lumiit ang kanyang puso at naging isang butil ng buhangin. Mr. David, lumitaw si Coordinator Ben sa tabi niya. Ang kanyang Ingles ay may accent ngunit malinaw. Mayroon tayong 2 senaryo ng sabay. Una, kung may organ na fit mula sa brain-dead donor, iko-coordinate namin ito agad. Pangalawa, kung hindi umabot sa oras, humihingi kami ng pahintulot sa inyo na mag-donate ng bahagi ng inyong atay ang emergency option. Nabasa na namin ang inyong medical history, ngunit nakasalalay ang lahat sa professional assessment. Handa po ba kayong sumailalim sa tests ngayon? Opo, agad na sagot ni David. Hindi na siya nag-isip pa. Kahit ano, dinala nila siya sa blood extraction room. Ang kanyang braso, na may mahabang peklat mula sa isang aksidente sa construction 10 taon na ang nakalipas, ay nakalabas sa ilalim ng ilaw. Tumama ang karayom sa vein at ang maitim na dugo ay dumaloy sa test tube. Ang nurse ay nakipag-usap sa kanya sa isang boses na half-joking, half-serious. Ang lakas niyo po, tito. Ang inyong anak ay matapang din. Nakita namin. Bahagyang ngumiti si David. Salamat, iha. Hindi niya ginamit ang salitang iha sa loob ng maraming taon. Lumabas ito ng natural, kaya nagulat siya. Sa mabilis na meeting room, ipinakita sa malaking screen ang real-time results. Total bilirubin 23 mg, DL, basang ni Dr. Santos. PT, INR 2.6 severe coagulation disorder, ammonia tumataas. Pindutin niya ang isang key. POS grade 2 hepatic encephalopathy na lumilipat sa grade 3. Risk of cerebral edema. Walang gaanong oras. Tiningnan ni Dr. Reyes ang ultrasound images. Atrophied liver, coarse structure, kaunting ascites, walang portal vein thrombosis. Mabuti sa anatomical structures. Walang nakikitang malaking anomaly. Huminto siya nang makatanggap ng internal call. Hello Ben? Ako ito. Mainit na news, Doc. Pumayag na ang pamilya sa Central Luzon. Ang second brain death confirmation ay matapos ang 1 oras. Mayroon tayong window na 6 hanggang 8 oras mula ngayon para sa organ retrieval. Mabilis na sinabi ni Ben, malinaw ang boses. Tumahimik ang silid sa isang tibok na parang sabay-sabay silang huminga. Ipadala ang retrieval team kaagad, sabi ni Dr. Reyes. Hindi mataas ang boses ngunit lahat ay narinig na parang utos.
Ang Surgeon 2 ang sasama, anesthesia assistant, instrument nurse, makipag-ugnayan sa highway patrol para sa clearance, ihanda ang transport box at UW solution. Marco, panatilihin mong stable si Emily sa lahat ng paraan. Huwag mong hayaang lumala ang cerebral edema. Lumingon siya kay Ben, huwag kang mangako ng kahit ano hanggat hindi nasa mesa ang atay. Ang lahat ay maaaring magbago sa 1 minuto. Naiintindihan ko, tumango si Ben at tumakbo. Nagkikiskisa ng walkie-talkie, parang tunog ng sikadas sa pagtatapos ng tag-araw. Tumingala si Dr. Santos, tumingin ng diretso sa mata ni Dr. Reyes. Kung lumiit ang window, kung may problema sa transport, lilipat tayo sa Plan B. Oo, sabi ni Dr. Reyes at pumirma ng isa pang consent form. Hindi nanginginig ang kanyang kamay. Dinala si David para sa CT scan ng atay. Ang ingay ng makina ay parang isang higanteng bubuyog na umiikot sa paligid niya. Sinabi ng technician sa kanya na huminga ng malalim, huminga palabas at huminga muli. Sumunod siya na parang makina. Nang dumulas ang scanner table palabas, tumingala siya sa puting kisame, naramdaman niyang siya ay parang isang lumang barko na bagong hila sa dry dock pagod ngunit umaasa na makabalik muli sa dagat. Ang mga resulta ay dumating kaagad kay Dr. Reyes. Total liver volume 1,450 ml. Left lateral segment 420 ml. Sa bigat ng pasyente na 50 kg, ang graft-to-recipient weight ratio ay maaaring umabot sa minimum threshold. Artery, portal vein, hepatic vein ay walang malaking anomaly. Maganda ang density ng atay. Tumingala si Dr. Reyes, nakita niya ang mata ni David sa pintuan. Nakatayo siya roon ng tahimik, mahigpit na magkadikit ang mga kamay. Kung kailangan, magdo-donate ako. Sabi ni David nang walang paligoy-ligoy, walang dagdag na paliwanag. Tinitigan siya ni Dr. Reyes. Nang matagal, nakita niya sa lalaking ito ang isang katigasan na hindi maingay. Ang katigasan na madalas niyang nakikita sa mga Pilipinong ama na nakaupo sa sahig sa labas ng ICU, handang punitin ang kanilang tanging maayos na damit upang punasan ang kanilang anak. Alam ko, mahina niyang sabi. Ngunit sinusunod namin ang ibang option, mas mababa ang risk para sa inyo at mas maganda para sa inyong anak. Kung, panig sa atin ang suwerte. Suwerte? Ulit ni David, na parang nilalasahan ng isang salita na matagal nang hindi niya nagamit. Pumirma siya sa consent form para sa living donation ni Emily. Isang bahagyang nanginginig na pirma sa dulo ng stroke, parang isang ibon na natigil sa ere. Nang ibaba niya ang panulat, naalala niya bigla ang kanyang lumang military ID. Ang paraan kung paano niya isinulat ang kanyang pangalan sa mga reports noon matibay at malakas. Lumabas na mas mahirap pumirma ng isang salita para sa kanyang anak kaysa sa anumang panunumpa. Sa isang malaking ospital sa Central Luzon, isang binata ang nakahiga ng walang kibo. Ang mga makina sa paligid ay nagtatrabaho ng regular. Ang kanyang ina ay nakaupo sa tabi. Ang kanyang kamay, na magaspang mula sa pagiging farmer, ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Mabait siyang bata, sabi ng ginang, nakatingin sa kung saan ang mga alon ay humahampas pa rin sa seawall. Sabi niya, sasamahan niya ako sa flower market bukas. Hindi ko akalain. Tumigil siya, naubo. Sa kabilang mesa, dahan-dahang nagpaliwanag ang PODTF coordinator tungkol sa organ donation. Ang inyong anak ay maaaring magligtas ng maraming tao. Sa paggawa nito, isang bahagi niya ang mabubuhay. Sa labas, ang kalangitan ay maputlang gray, ngunit ang gilid ng ulap ay may kulay rosas na sinag ng bukang liwayway. Mas humigpit ang hawak ng ina, pagkatapos ay binitawan. Iligtas ang iba. Sabi niya 2 salita lang ang sapat. Umalis ang retrieval team mula Maynila. Nagbigay ng clearance ang police escort, umaalpas ang siren ng ambulance. Sa loob ng cargo compartment, ang puting plastic box ay naglalaman ng UW solution, thermometer, gauze, at matatalim na surgical instruments, lahat ay naghihintay ng isang mainit pang atay. Sa The Medical City, tumakbo ang orasan na parang isang hayop na humihingal. Si Emily ay inilagay sa intubation. In-adjust ang sedation sa bawat microgram. Inilapit ni Dr. Santos ang stethoscope sa abdomen, nakikinig sa bawat pag-urong ng diaphragm. Mahina siyang nagsalita, parang nakikipag-usap sa natitirang atay.
Tiyaga pa ng kaunti, bata. Umupo si David sa labas ng hallway. Ang kanyang siko ay nakapatong sa kanyang hita. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit na parang posisyon ng panalangin ng mga taong tumigil na sa paniniwala sa himala ngunit nagdarasal pa rin. Isang security guard ang dumaan, huminto at naglagay ng isang tasa ng mainit na kape sa harap niya. Inom po muna kuya, mahaba pa ang gabi. Kinuha ito ni David at ang init ay pumasok sa kanyang palad, isang init na galing sa tao, hindi sa makina. Tumango siya, pilit na nagsasabing salamat. Ngunit natigil ang kanyang boses. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit si Dr. Reyes. Paparating na ang atay mula Central Luzon, sabi niya. Kung maging maayos ang lahat, magsisimula kaming mag-opera pagdating nito. May risk pa rin, pero sa tingin ko, nasa bright side tayo ng probability. Bahagyang natawa si David, isang maikling tawa na parang tunog ng isang buto ng sunflower na nababasag. Bright side, ulit niya. Gusto ko kung paano ninyo ito tinawag. Tiningnan siya ni Dr. Reyes at biglang nagtanong, dati na po kayong narito sa Pilipinas, tama po ba? Napahinto si David. Opo, sabi niya pagkatapos ng matagal na pagtigil. Sa ibang buhay, marami akong nagawa na hindi ako ipinagmamalaki. Tumingala siya. Hayaan niyo akong gumawa ng isang tamang bagay sa pagkakataong ito. Walang sinabi si Dr. Reyes. Tumango lang siya ng napakahina, parang isang silent signal. Gagawin namin ang lahat. Nanginginig ang walkie-talkie ni Ben. Pagkatapos ay narinig ang hininga ng isang field coordinator. Nakuha na ang atay maganda. Walang nakikitang fatty infiltration. Clamping time, 11 to 18 a.m. Nagsimula na ang cold perfusion. Inaasahang aalis sa ospital sa loob ng 20 minuto. Tumakbo si Ben. Dr. Reyes, alis na. Sigaw niya, isang uri ng sigaw na naguutos sa tibok ng puso ng buong ospital. Sa operating room, sabi ni Dr. Reyes. Muling nagsimula ang perpektong pagkilos. Tinulak ng orderly ang stretcher. Sinuri ng anesthesiologist ang makina. Binilang ng nurse ang mga instrumento sa huling pagkakataon. Tumayo si David para sumunod. Ngunit huminto sa glass door. Nakita niya ang kanyang anak na itinutulak sa gitna ng gusot ng mga kable, napakaliit na parang patak ng ulan sa isang malaking salamin. Idinikit niya ang kanyang kamay sa salamin. Nandito si Papa, sabi niya sa kanyang isip. Nandito si Papa. Sa labas, sa isang lugar sa highway na nag-uugnay sa Central Luzon at Maynila, isang ambulance na may dalang bahagi ng katawan ng isang binata ang humahagibis patungo sa kanila, dala ang lahat ng maibibigay ng tao sa isa't isa, pagkatapos ng hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Isang pagkakataon, ang siren ay nag-iwan ng mahabang tunog, parang isang taong humihihip ng isang nota upang hindi malunod sa katahimikan. At sa sandaling iyon, ang lahat ng lumang kuwento giyera, pagsisisi, takot ay lumiit, nagbigay daan sa isang bagay lamang. Ang pag-asa ay papalapit. Ang tunog ng siren ng convoy mula Central Luzon patungong Maynila ay parang isang mabilis na kanta na humalo sa huni ng hangin sa mga bintana. Sa loob ng ambulance, ang atay ay inilagay sa isang specialized cooling box na papalibutan ng yelo at UW preservation solution. Mahigpit na nakasara ang takip ng box, ngunit para sa lahat ng nasa loob ng sasakyan, ito ay parang isang nagniningning na banal na bagay na naglalaman ng buhay ng isang dalagita na naghihintay sa The Medical City. Ang kasamang surgeon, si Dr. Hizon, ay nakatingin sa stopwatch. Bawat minuto na lumilipas ay itinala niya. Cold ischemia time, maximum 10 oras, bulong niya. Mas mabilis, mas maganda. Piniga ng driver na in-escort ng traffic police, ang gas pedal, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa daan na parang dalawang spotlight. Walang nagsalita sa ambulance, tanging ang mahabang huni ng siren ang naghihiwa sa maulap na kalangitan ng umaga sa Maynila. Sa operating room 3, handa na ang lahat. Ang mga surgical instruments ay nakalatag sa stainless steel table na nagnining. Scalpels, vascular clamps, Mayo scissors, Prolene sutures, suction tubes. Sinuri ni Nurse Carla sa ikatlong pagkakataon. Ang kanyang boses ay maayos. Scalpel, 10, check. Mayo scissors, check. Vascular clamps, check. Suction tubes, check. Prolene 5 to 0 sutures, check. Sa bawat basa niya,
Tumango si Dr. Santos bilang kumpirmasyon. Nakatayo si Dr. Reyes sa dulo ng operating table. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa cardiac monitor ni Emily. Ang tibok ng puso ng dalagita ay erratic, mataas ang liver enzymes, at ang bilirubin ay nasa critical pa ring antas. Alam ni Dr. Reyes na wala na silang gaanong oras. Nakatayo si David sa labas ng hallway, ang salamin ang naghihiwalay sa kanya at sa operating room. Nakasuot siya ng asul na surgical gown na binigay sa mga pamilya. Sa puting fluorescent light na nakakasilaw, ang kanyang mukha ay haggard at ang kanyang mga mata ay namumula dahil sa pagpupuyat. Sa tabi niya, isang young interpreter ang pilit siyang pinakalma. "Sir, sila ang pinakamahusay na mga doktor. Handa na ang lahat." Ngunit bahagyang tumango lang si David, mahigpit na nakakuyom ang kanyang labi. Alam niyang walang salita ang makakapagpagaan sa bigat sa kanyang puso. Samantala, sa ibang dako, ang pamilya ng organ donor sa Central Luzon ay nakaupo sa waiting room ng ospital. Ang payat na ina, na may pilak na buhok, ay mugto ang mata matapos ang isang gabing umiiyak. Ngunit nagdesisyon na siya, at ang desisyon na iyon ay hindi na mababawi. Wala na siya, bulong ng ina, pero kahit papaano, ang puso niya ay tumitibok pa rin, ang kanyang atay ay nagpapabuhay pa rin sa iba. "Gusto kong magkaroon ng pagkakataon ang isang bata pa." Ito ay isang hindi nakikitang sakripisyo, ngunit napakalaki, at pinag-uugnay nito ang dalawang pamilya sa dalawang magkaibang bahagi ng mundo. Isang ina na nawalan ng anak, isang ama na nagdarasal upang manatili ang kanyang anak. Dalawang sakit, dalawang paniniwala, na nagtagpo sa isang punto lamang, ang pagbibigay ng buhay. 8:47 a.m., humagibis ang ambulance na may dalang atay sa tarangkahan ng The Medical City. Umalingaw-ngaw pa rin ang siren hanggang huminto ang mga gulong sa harap ng operating room. Bumukas ang pinto ng cargo compartment. Dalawang medical staff ang nagbuhat ng cooling box na parang nagdadala ng isang banal na relikya. Tumakbo si Dr. Hizon at inabot ang stopwatch. Clamping time 11:18 a.m. Cold ischemia time ngayon, 2 oras at 9 na minuto. Nasa loob ng ligtas na limitasyon. Tumango si Dr. Reyes. "Tara na." Sumara ang pinto ng operating room. Sa labas ng hallway, mahigpit na nagkuyom si David ng kanyang mga kamay. Bumaon ang kuko niya sa palad hanggang sa dumugo. Alam niya, sa sandaling ito, ang lahat ay nakasalalay sa mga kamay ng mga tao sa likod ng pintong iyon. Sa operating room, nag-anesthesia si Dr. Santos kay Emily. Maingat niyang inilagay ang endotracheal tube, inadjust ang ventilator, at sinuri ang pupils. BP 90/50, tibok ng puso 130, ihanda ang vasopressor, ang kanyang boses ay regular at kalmado, ngunit ang pawis ay tumagos na sa surgical gown sa ilalim ng kanyang scrubs. Nagsuot ng surgical gown si Dr. Reyes, nagsuot ng gloves, at nagsimula sa paghawak ng scalpel. Ang inverted L incision sa tiyan ni Emily ay ginawa. Ang amoy ng dugo at antiseptic ay siksik sa hangin. Tumpak ang pagkilos ni Dr. Reyes. Bawat hiwa ay matibay ngunit malambot. Suction, liver retraction. Ang atay ni Emily ay lumabas sa ilalim ng ilaw, maliit at cirrhotic, kulay dark yellow. Wala na itong lakas upang panatilihin ang buhay. Ang atay na ito ay patay na. Bulong ng isang assistant doctor. Hindi sumagot si Dr. Reyes. Tumango lang siya ng bahagya. Sa isip niya, iisa lang ang sinasabi. Mabilis, mabilis. Samantala, sa sulok ng silid, binuksan ang cooling box. Ang donated liver, kulay bright red at makinis, ay nakalubog sa malamig na solution. Nagniningning ito sa ilalim ng ilaw na parang isang hiyas na nakatago sa yelo. Tumahimik ang lahat sa loob ng ilang segundo. Alam ng lahat na ito ang tanging pag-asa ng 16 anyos na babae na walang kibo na nakahiga roon. Si David sa labas ng hallway ay parang nakaupo sa mga tinik. Tumayo siya, umupo at tumayo muli. Bawat minuto ay parang isang oras. Sinubukan ng interpreter na magkuwento ng maliliit na bagay upang pagaanin ang loob niya, ngunit tumango lang si David ng pabigla-bigla. Sa kanyang isip, ang mga alaala ni Emily ay bumalik. Ang unang pagtapak niya, ang pagdala niya sa kanyang anak sa kindergarten, ang unang beses na nanginginig si Emily habang nagpe-perform ng piano sa stage.
Kung mawawala siya, wala na akong matitira, bulong niya. Sa isang sulok ng hallway, isang matandang doktor ang dumaan. Narinig ang sinabi niya. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni David. Nagsalita sa dahan-dahang Ingles. Don't lose hope. She's in good hands. Tiningnan ni David ang kanyang mga mata matanda, punong-puno ng kunot, ngunit maliwanag at matatag. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni David na bumaba ang kanyang puso sa isang tibok. Sa operating room, dumating ang sandali ng desisyon. Iniutos ni Dr. Reyes ang pagputol ng inferior vena cava at paghahanda para sa anastomosis. Ischemia time, 3 oras 42 minuto. Ang mga assistant doctors, nurses, at anesthesiologist ay nagtrabaho ng sabay-sabay. Ang suture needles ay tumagos sa mga tissue layers. Ang asul na Prolene thread ay humihigpit sa ilalim ng ilaw, suction ng dugo, maintaining a dry field, maingat sa maliliit na vessels. Ang pawis ay dumadaloy sa temple ni Dr. Reyes, ngunit ang kanyang kamay ay matatag pa rin. Bawat tahi ay tumpak na parang isang artwork. Alam niya na isang maling tahi lamang at ang dugo ay bubuhos na parang baha at ang pagkakataon ay maglalaho. Inferior vena cava anastomosis complete. Ihanda ang hepatic artery anastomosis. Ang boses ni Dr. Reyes ay regular, hindi nanginginig. Tahimik ang buong OR, tanging ang ingay ng suction machine at ang beep ng monitor ang naririnig, tila tumigil ang oras. Sa labas ng hallway, pumikit si David, bumulong ng isang panalangin na narinig niya noong bata pa siya, ngunit nakalimutan na sa loob ng maraming dekada. Hindi niya alam kung nagdarasal siya sa Diyos, sa kapalaran, o sa mga doktor na iyon, ngunit alam niyang ito na lang ang magagawa niya. At pagkatapos, narinig ang boses ni Dr. Santos. We have flow. The liver is pinking up. Napabuntong hininga ang lahat sa silid. Ang monitor ay nagpakita na dahan-dahang nagiging stable ang tibok ng puso ni Emily. Tumingala si Dr. Reyes, kumislap ang kanyang mga mata sa likod ng face shield, viable liver. Tagumpay tayo sa unang hakbang. Ngunit alam din niya na ito ay simula pa lamang. Mahaba pa ang paglalakbay, bleeding control, bile duct connection, complication monitoring. Maaari pa ring mangyari ang lahat. Ngunit kahit papaano, ang pag-asa ay naging katotohanan. Isang mahinang buntong hininga ng kaluwagan ang umalingaw-ngaw sa OR, ngunit walang naglakas loob na mag-relax. Stable circulation, inanunsyo ni Dr. Santos, nakatingin pa rin sa monitor. BP is up to 106, HR 95. Hindi inalis ni Dr. Reyes ang tingin niya sa surgical field. Magaling, panatilihin ang stable central venous pressure. Ihanda ang biliary tract anastomosis. Nag-abot ng dagdag na instrumento ang isang nurse. Kumislap ang bakal sa ilalim ng puting ilaw. Ang atmosphere ay tensiyonado, ngunit maayos. Ang bawat tao sa team ay parang isang link na sanay na sa ritmo ng operasyon na ito. Ngunit ngayon, naintindihan ng lahat na hindi lamang ito isang bihirang international liver transplant kundi ang buhay ng isang 16 anyos na Amerikana at ang pananampalataya ng isang ama na nakatayo sa labas ng hallway. Nakatayo pa rin si David doon sa likod ng makapal na salamin na parang isang estatwa. Inubos na niya ang mainit na kape kanina, ngunit hawak pa rin niya ang walang laman na tasa. Paminsan-minsan, iniaabot ng interpreter ang telepono sa kanya, nagpapaliwanag ng ilang hakbang sa proseso, ngunit halos hindi niya marinig. Sa kanyang isip, iisa lang ang imahe. Si Emily, maliit at mahina, nakahiga sa operating table. Ang buong buhay ng kanyang anak ay nakasabit, parang lampara ng langis sa harap ng hangin. Sa sandaling iyon, ang mga alaala ng giyera ay bumalik. Nakita ni David ang kanyang sarili noong 1971, isang bata pang private ng US na bumaba mula sa isang helicopter sa isang hindi pamilyar na lupain. Nakita niya ang mga nayon na sinalanta ng bomba, nakita niya ang mga Pilipinang tumatakas kasama ang kanilang mga anak, umiiyak. Akala niya, ang bansang ito ay magdadala lamang sa kanya ng pagkakasala at trauma. Ngunit ngayon, inabot ng bansang iyon ang kanyang kamay upang iligtas ang buhay ng pinakamamahal niya. Ito ba ang pagbabayad sala? Tanong ni David sa kanyang sarili. Sa operating room, nakumpleto na ni Dr. Reyes ang hepatic artery anastomosis. Ang pulang dugo ay nagsimulang dumaloy sa bagong liver lobe. Ang tissue layer na dati ay maputla ay dahan-dahang naging kulay pink. Iyon ang sandali na huminga ng malalim ang lahat.
pagkatapos ay huminga ng maluwag. Isang senyales na nagsimulang tanggapin ng atay ang bagong katawan. Maganda ang kulay ng atay, ngumiti ang isang assistant doctor. Pero ang bile duct? Paalala ni Dr. Reyes, seryoso ang boses. Ihanda ang Roux-en-Y hepaticojejunostomy. Maingat maliliit na vessels. Risk of bile leakage. Tumagos ang suture needles sa liver tissue. Bawat tahi ay masinop na parang naghahabi ng tela. Bawat patak ng pawis na dumausdos sa pisngi ni Dr. Reyes ay sumisipsip sa kanyang mask, ngunit hindi siya huminto. Ang bawat galaw ng kanyang kamay ay matatag. Isang mahabang beep ang umalingaw-ngaw sa monitor. Nagulat ang lahat. Blood pressure drop, heart rate decrease, BP 60/40 sigaw ni Dr. Santos. Epinephrine injection, increased fluid infusion. Matigas na sabi ni Dr. Reyes. Check the artery suture line. Nagsuction ng dugo ang isang nurse. Ang ilaw ay nagpakita ng isang maliit na pulang tulo. Leak, agad na inabot ni Dr. Reyes ang clamp at muling tinahi. Ang atmosphere ay tensyonado. Halos hindi huminga ang lahat. Tanging ang tunog ng makina at ang click ng clamp ang umalingaw-ngaw ng mabilis. Yumuko si Dr. Reyes. Ang suture needle ay dumaan sa manipis na tissue. 1 minuto, 5 minuto, 10 minuto. Sa wakas, tumigil ang pagdurugo. Ang tibok ng puso ni Emily ay dahan-dahang bumalik sa stable. BP 90/60. Stable heart rate, inanunsyo ni Dr. Santos, mas mahina na ang boses. Nagbigay ng isang mahabang hininga si Dr. Reyes sa likod ng kanyang mask, nagpatuloy sa biliary tract connection. Sa labas, balisa si David. Tumalon siya nang marinig ang maikling alarm sa operating room. Tinitigan niya ang salamin. Pilit na naghahanap ng isang bagay. Dali-daling nagsabi ang interpreter, maliit na incident lang, nakontrol na ng doktor, ngunit nanlamig si David. Naramdaman niyang parang nahulog siya sa isang bangin at masuwerte siyang nakahawak sa isang sanga. Humarap siya sa pader, ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang noo. Anak, lumaban ka! Bulong niya. Tumagal ang operasyon ng higit sa 10 oras. Nang itali ang huling tahi, nang mailagay ang drainage tube at nang matapos tahin ang tiyan ni Emily, ang orasan sa dingding ay nakaturo na sa lampas 7 p.m. Good pink color on the liver. Portal vein blood flow stable. Bile flow clear. Hinubad ni Dr. Reyes ang kanyang gloves. Ang kanyang boses ay paos dahil sa pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay maliwanag dahil sa kaluwagan. Dalhin ang pasyente sa post-operative ICU. Maigpit na monitoring sa unang 72 oras. Umalis ang stretcher sa tiled floor. Walang kibo si Emily. Ang kanyang dibdib ay umaakyat baba sa ritmo ng ventilator. Ang kanyang mukha ay maputla pa rin, ngunit mukhang payapa. Nakita ni David ang kanyang anak na inilabas sa operating room. Tumakbo siya at hinawakan ang maliit na kamay kahit malamig. Para sa kanya, iyon ang kamay ng buhay. Yumuko siya at bumulong sa tenga ng kanyang anak. Anak ko, lumaban ka na parang isang mandirigma. Isang doktor ang nag-translate ng sinabi ni Dr. Reyes. Ang operasyon ay matagumpay sa teknikal na aspeto. Ngunit ang pinakamahirap na yugto ay ang rejection monitoring, infection, at recovery. Kailangang ihanda ng pamilya ang kanilang sarili. Ang unang 70 dalang oras ang pagitan ng buhay at kamatayan, paulit-ulit na tumango si David. Naiintindihan ko. Mananatili ako dito sa bawat segundo, bawat minuto. Nang gabing iyon, umulan ng bahagya sa Maynila. Sa ICU room, ang mahinang dilaw na ilaw ay tumama sa mukha ni Emily. Ang mga makina ay nag-iingay ng regular na beep, parang isang malayong tambol. Walang kibo si David na nakaupo sa tabi ng kama, mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang anak. Dumaan si Dr. Reyes, nag-check at nagpaalala sa nurse na i-monitor ang liver enzymes bawat oras. Nang umalis si Dr. Reyes, mahinang tinawag siya ni David. Dr. Reyes, huminto siya at tumingin sa lalaki. Salamat. Kahit hindi pa alam ang huling resulta, kayo at ang team ay nagbigay sa aking anak ng isang pagkakataon. Iyan ang pinakamalaking regalo sa aking buhay. Bahagyang tumango si Dr. Reyes. Ginawa lang namin ang aming trabaho. Ang natitira ay nakasalalay sa tatag ng inyong anak. Yumuko si David. Sa kanyang puso,
Isang kakaibang emosyon ang lumitaw, matinding paghanga at pasasalamat para sa mga taong hindi niya kailanman naintindihan at minsan ay nakabangga pa. Sa labas, tuloy-tuloy pa rin ang ulan, ngunit sa puso ni David, isang maliit na apoy ang nag-aalab ang pananampalataya na malalampasan ni Emily ito. Sa special ICU room, ang mahinang dilaw na ilaw ay tumama sa mukha ni Emily. Tulog pa rin siya. Payat ang kanyang mukha, ngunit may bahagyang kulay pink na ang kanyang labi. Ang monitor ay nagpapakita ng pababa pataas na mga numero. Bawat beep ay parang katok sa puso ni David. Nakaupo siya sa tabi ng kama, hawak ang maliit na kamay, hindi umaalis ng 1 minuto. Pumasok si Dr. Reyes, nakasuot ng manipis na blouse, hawak ang chart. Nasa loob tayo ng unang 72 oras, ang critical na oras, sabi niya sa Ingles, dahan-dahan. Kung tatanggapin ng katawan ni Emily ang atay, magiging positibo ang progress. Kung may rejection o matinding infection, magiging lubhang mapanganib ang lahat. Tumango si David, hindi inalis ang tingin sa kanyang anak. Alam niyang wala siyang magagawa kundi magdasal. Ngunit sa kanyang puso, nag-aalab ang determinasyon, hindi siya susuko. Lalaban siya kasama ang kanyang anak hanggang sa huling minuto. Kinaumagahan, sinuri ni Dr. Santos ang ventilator at nagsabi, mas maganda ang parameters, stable ang blood pressure, gumaling ang urine output. Iyan ang mahalagang senyales na nagsimulang gumana ang bagong atay, ngunit maingat ang lahat. Walang nangahas na magsaya agad. Walang kibo si Emily, ngunit bahagyang kumibot ang kanyang talukap. Nagpigil ng hininga si David, lumapit sa kanyang anak. Naririnig mo ba ako, Emily? Isang napakahinang ungol ang lumabas sa lalamunan ng dalagita. Bahagyang nagmulat ang kanyang mga mata, malabo ang tingin sa paligid. Napuno ng luha ang mata ni David. Nandito si Papa. Gumalaw ang labi ni Emily, walang salita, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanyang ama. Lumiwanag na parang isang kandila na bagong sindi. Tumakbo si Nurse Carla upang magulat. Patient responsive. Eyes open. Bahagyang umingay ang buong ICU. Pagkatapos ay bumalik sa professional silence. Sa mga sumunod na araw, halos hindi umalis si David sa ICU. Umupo siya, nagbasa ng aklat sa tabi ng kama, nagkuwento kay Emily kahit alam niyang mahina pa siya at hindi malinaw na naririnig. Pinatugtog niya muli ang piyesa ng piano ni Emily upang ang musika ay mahinang umalingaw-ngaw sa hospital room. Isang gabi, nang nakayuko si David at nakatulog, isang paos at mahinang boses ang umalingaw-ngaw. Papa, nagising si David. Akala niya nananaginip. Nakatingin si Emily sa kanya. Ang kanyang mga mata ay pagod pa rin, ngunit maliwanag. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Gising ka na, anak ko. Bumuhos ang luha niya. Yumuko siya sa maliit na kamay. Ngumiti si Emily ng mahina. Nasaan ang piano? Tumawa si David habang umiiyak. Mayroon. Magpe-play ka ulit ng piano. Nangako ka. Kapag gumaling ka, kailangan mo akong tugtugan ng Claire de Lune. Bahagyang tumango si Emily, mabigat ang kanyang talukap, ngunit naroon pa rin ang ngiti. Sa ika-5 araw pagkatapos ng operasyon, malinaw na gumaling ang mga biochemical indices. Bumaba ang enzymes, dahan-dahang bumaba ang bilirubin. Nag-check si Dr. Reyes, tumingin sa mga resulta at ngumiti ng mahina, isang bihirang ngiti pagkatapos ng maraming araw ng stress. Gumagana ng maayos ang atay. Ito ay isang positibong senyales. Mahigpit na hinawakan ni David ang kamay niya, halos maiyak. Salamat. Wala na akong masabi pa kundi salamat. Tumango si Dr. Reyes. Salamat din sa inyo, courageous father. Kung wala ang inyong determinasyon, hindi sana nakaupo si Emily dito ngayon. Napuno ng damdamin si David. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang ibang emosyon, hindi lang pasasalamat kundi isang kakaibang koneksyon sa dalawang tao na dati ay nasa magkaibang bahagi ng kasaysayan. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa liver transplant ng Amerikanang dalagita. Maraming lokal at internasyonal na pahayagan ang nag-ulat. Tinawag itong patunay ng malaking pag-unlad ng medikal na sistema ng Pilipinas. Isang American TV channel ang nag-interview kay David sa hospital hallway. Dahan-dahan siyang nagsalita, nakatingin sa kamera. Dati, pumunta ako sa Asya sa panahon ng giyera. Noon, wala akong naintindihan kundi pot at takot.
Ngunit ngayon, ang mga taong ito mismo ang nagligtas sa buhay ng aking anak. Hindi lang ako nakahanap ng pananampalataya sa medisina, kundi nakahanap din ako ng reconciliation para sa sarili kong buhay. Mabilis na kumalat ang interview clip. Libu-libong komento ang nagpahayag ng pagkadama, paghanga, at maging ng pagmamalaki. Maraming Pilipino sa buong mundo ang naramdaman na uminit ang kanilang puso dahil nakita ng mundo ang tahimik na pagsisikap ng bansa. Isang linggo pagkatapos ng operasyon, nakaupo na si Emily kahit pa mahina pa. Tumingin siya sa bintana ng ospital, nakita ang dilaw na sikat ng araw sa mga berdeng puno ng Maynila. Ang ganda, bulong niya. Umupo si David sa tabi niya, inakbayan ang kanyang balikat, namumula ang mga mata. Oo, napakaganda, at mas maganda ka dahil buhay ka upang makita ito. Tumawa ng mahina si Emily, pagkatapos ay pumikit, sumandal sa balikat ng kanyang ama. Alam ni David na mahaba pa ang paglalakbay ng paggaling anti-rejection drugs, infection risk, mahihirap na araw. Ngunit ang sandaling ito ang nakaupo sa tabi ng kanyang anak. Naririnig siyang humihinga, nakikita siyang ngumiti, ay ang pinakamalaking himala sa kanyang buhay. Sa labas ng hallway, dumaan si Dr. Reyes, ngumiti nang makita ang mag-amang magkayakap. Ngayong gabi, alam niyang makakatulog siya ng mas mahimbing dahil isang buhay ang nakalampas sa hangganan ng kamatayan. At sa kaibuturan ng kanyang puso, tahimik na nag-isip si David, marahil ang pagbabalik na ito sa Pilipinas ay tadhana upang makahanap ako ng kapatawaran at upang makahanap ng buhay ang aking anak. Isang umaga ng Abril, sumikat ang araw sa Maynila, may huni ng mga ibon at maliwanag na sikat ng araw. Nakatayo si Emily sa tabi ng bintana ng hospital room, nakahawak sa bakal na frame, ang kanyang buhok ay maluwag na sumasayaw sa hangin. Payat pa rin siya, ngunit ang kanyang ngiti ay maliwanag, at ang kanyang mga mata ay maliwanag sa kagalakan ng buhay. Nakatayo si David sa likod niya, inilagay ang kanyang kamay sa balikat niya. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng damdamin. Hindi niya inakalang darating ang araw na makikita niya ang kanyang anak na nakatayo, nakatingin sa pagsikat ng araw mula sa ganito kalayong lugar. Papa! Lumingon si Emily, mahina ngunit matibay ang boses. Gusto ko pong maglakad-lakad sa labas. Gusto ko pong makita ang totoong Maynila. Bahagyang nag-alinlangan si David, nag-aalala. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mata ng kanyang anak, tumango siya. Sige, pero kailangan mong mangako na dahan-dahan lang. Papayag ang doktor kung may kasamang nurse. Nang hapong iyon, sa pahintulot ng team, umupo si Emily sa wheelchair. Tinulak siya ni David sa hospital garden. Ang malamig na hangin ng tagsibol ay humihip sa mga puno. Ang ibang mga pasyente, pamilya, doktor at nurses ay naglalakad-lakad. Ngunit ang lahat ng tingin ay malumanay nang makita ang dayuhang dalagita na ngumingiti at kumakaway. Isang matandang babae ang nakaupo sa isang bench, tumingin kay Emily at mahinang nagsabi kay David sa Tagalog, dahan-dahan ang boses, napakaganda ng apo mo. Pagpalain siya ng Diyos ng kalusugan, ang interpreter ay nag-translate. Naging emosyonal si David. Yumuko siya para magpasalamat, naramdaman niyang umalingaw-ngaw ang kanyang puso. Sa mga mata ng mga estranghero, naramdaman niya ang isang hindi nakikitang koneksyon, pag-ibig na walang hangganan. Dumating ang araw ng paglabas, nang mas mabilis kaysa sa inaasahan nila. Nakasuot si Emily ng simpleng damit na may bulaklak, nakatali ang buhok. Nagpaalam ang mga doktor, nakangiti ng maliwanag. Mahigpit na nakipagkamay si Dr. Reyes kay David. Kailangan pa ring i-monitor si Emily ng matagal anti-rejection drugs, periodic tests. Pero ngayon, mayroon na siyang pagkakataon para sa isang buong buhay. Napuno ng damdamin si David. Salamat, Doktora. Hinding-hindi ko makakalimutan ang utang na loob na ito. Ang buong buhay ko ay may utang sa bansang ito. Umiling si Dr. Reyes. Ang kanyang boses ay malalim at mainit. Walang may utang sa sinuman. Nagbabayad lang tayo ng utang sa buhay. Bago sila bumalik sa Amerika, dinala ni David si Emily sa Maynila. Pumunta sila sa Rizal Park, nakita ang statue ng pambansang bayani at sinubukan ang mainit na chicken adobo sa isang maliit na karinderya. Tumawa ng mahina si Emily nang makita ang kanyang ama na hirap sa chopsticks. Clumsy ka, Papa, pangaasar niya.
Tumawa rin si David. Ang kanyang malalim at paos na tawa ay humalo sa ingay ng mga tao na parang humahalo sa mapayapang ritmo ng buhay. Pumunta rin sila sa Intramuros. Nakaupo sa wheelchair, tiningnan ni Emily ang mga lumang pader. Ang ganda. Parang isang lumang musika ang lugar na ito, bulong niya. Tahimik si David. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang parang bumalik siya sa isang bahagi ng kanyang kabataan. Ngunit sa pagkakataong ito, walang gunfire, tanging kapayapaan at pananampalataya. Sa araw ng pamamaalam, nag-organisa ng isang maliit na pagpupulong ang The Medical City. Umupo si Emily sa tabi ng lumang piano sa common room. Nanginginig ang kanyang mga daliri, ngunit nang hawakan niya ang mga keys, ang melodiya ng Clair de Lune ay umalingaw-ngaw muli. Mas malambot at punong-puno ng damdamin sa pagkakataong ito. Ang tunog ng piano ay lumipad sa silid, umabot sa bawat sulok na nagpatulo ng luha sa mga nakarinig. Nakatayo si Dr. Reyes sa pintuan, ang kanyang mga mata ay maliwanag sa damdamin. Nakaupo si David malapit doon, nakatakip ang kamay sa kanyang mukha. Ang luha ay dumadaloy, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Nang matapos ang piyesa, pumalakpak ang buong silid. Yumuko si Emily, mahina ang boses. Salamat po sa inyong lahat. Binigyan niyo po ako ng pangalawang pagkakataon. Nang umalis sila sa Pilipinas, mataas at maaraw ang kalangitan. Bago sumakay ng eroplano, lumingon si David sa bansa. Mahina siyang nagsalita, parang isang pabulong na pangako. Pilipinas, sa pagkakataong ito, umalis ako na may ibang puso, isang pusong nagpapasalamat at nakakita ng kapatawaran. Hinawakan ni Emily ang kamay ng kanyang ama, ngumiti. Papa, kapag gumaling na ako, babalik tayo dito ha? Gusto ko pong magpiano sa Maynila ulit. Tumango si David. Oo, sigurado. At sa susunod, hindi na tayo pupunta dito para humingi ng tulong, kundi para magpasalamat. Lumipad ang eroplano, dala ang mag-ama pabalik sa Amerika, ngunit nag-iwan ng isang kuwento na maaalala ng lahat ng nakarinig. Pagkatapos ng ilang buwan, sa isang lecture sa Amerika, tumayo si David sa harap ng daan-daang medical students, nagkukuwento ng kanyang mahiwagang paglalakbay kasama ang kanyang anak. Nagtapos siya sa mga salitang napuno ng damdamin. Kung tatanungin ninyo ako, kung totoo ang himala, sasabihin ko, oo. Ang himala ay wala sa mga kamay ng Diyos na bumaba mula sa langit, kundi nasa mga dedikadong kamay ng mga taong nakikita ninyo sa ospital araw-araw. At iyan ang itinuro sa akin ng Pilipinas. Tumayo ang buong auditorium, tuloy-tuloy ang palakpakan. Sa puso ni David, ang kuwentong iyon ang magiging liwanag na gagabay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Isang paalala na mas mahalaga ang buhay kaysa sa anumang pagkakaiba, ang pag-ibig ang universal na wika na pinakakailangan ng mundo. Ang tag-init sa Houston ay mainit. Ang nakakasilaw na sikat ng araw ay tumama sa malalawak na kalsada. Ang maliit na bahay ni David, na dating napuno ng kadiliman, ngayon ay puno ng tawanan. Bumalik si Emily pagkatapos ng mahiwagang paglalakbay sa Pilipinas. Payat pa rin siya, ngunit ang kanyang mga mata ay mas maliwanag kaysa dati. Bawat umaga, nakaupo siya sa lumang piano. Ang kanyang mga daliri ay tumutugtog ng mga nota na nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Kadalasang nakaupo si David sa sala, nakikinig sa kanyang anak, ang kanyang puso ay puno ng simpleng kaligayahan. Ang marinig muli ang tunog ng piano na akala niya ay nawala na magpakailanman. Papa, isang umaga, tumingala si Emily, may ngiti ng panunukso. Gusto ko pong ikwento sa mga kaibigan ko ang kwento sa Pilipinas. Hindi sila maniniwala. Pero gusto kong malaman ng lahat na mayroong isang bansa na nagligtas ng buhay ko. Ngumiti si David at tumango. Hindi ka lang ang naligtas, anak. Ikaw din ang witness. Ikuwento mo sa kanila ang tungkol sa mga dedikadong doktor, ang pag-ibig na walang hangganan. Kumalat ang balita tungkol sa liver transplant sa Pilipinas sa komunidad ng Amerika. Paulit-ulit na binanggit ito ng mga pahayagan at TV, tinawag itong Philippine Miracle Story. Isang medical university sa California ang nagpadala ng formal na imbitasyon kina David at Emily upang magbahagi ng kanilang karanasan. Sa malaking auditorium, nang tumama ang spotlight, umupo si Emily sa tabi ng piano. Tinugtog niya muli ang Clair de Lune. Ang bawat nota na umalingaw-ngaw ay isang bagong tibok ng puso.
isang tahimik na pasasalamat sa mga taong nagpanatili sa kanyang buhay. Nang matapos ang piyesa, umakyat si David sa podium. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagmamalaki at damdamin. Mga kaibigan, ako ay isang sundalong Amerikano na nagdala ng masakit na alaala ng Asya. Ngunit bumalik ako hindi para makipaglaban, kundi para humingi ng tulong, at ang bansang iyon mismo ang nag-abot ng kamay upang iligtas ang aking anak. Gusto kong tandaan ninyo, ang medisina ay walang hangganan at ganoon din ang pag-ibig. Kung balang araw, isusuot ninyo ang puting blouse, tandaan ninyo na ang bawat buhay na naligtas ay isang himala. Malakas na pumalakpak ang buong hall. Tiningnan ni Emily ang kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa luha. Lumipas ang oras. Mabilis na gumaling si Emily kaysa sa inaasahan. 6 na buwan pagkatapos ng operasyon, maaari na siyang tumakbo ng bahagya, bumalik sa paaralan, at sumali pa sa school concert. Sa performance, inintroduce niya ang piyesa. Ang kantang ito ay dedicated sa Pilipinas, ang lugar na nagbigay sa akin ng pagkakataon na tumayo dito ngayon. Umalingaw-ngaw ang tunog ng piano at maraming tao sa auditorium ang naiyak. Nakaupo si David sa unang hilera, ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki. Alam niya na ang paglalakbay na ito ay nagpabago kay Emily sa ibang tao, mas malakas, mas pinapahalagahan ang buhay. Isang gabi, habang nakaupo ang mag-ama sa porch, tinanong ni David si Emily, kung may isang hiling ka, ano iyon? Ngumiti si Emily, ang kanyang mga mata ay malayo ang tanaw. Gusto ko pong bumalik sa Maynila. Gusto ko pong magpiano mismo para kina Dr. Reyes at sa lahat ng tao sa The Medical City na makarinig. Binigyan nila ako ng buhay at gusto kong ibigay sa kanila ang musika ko. Mahigpit na hinawakan ni David ang kamay ng kanyang anak. Gagawin natin iyan, pangako ni Papa. Nang taglamig na iyon, nakatanggap si David ng liham mula sa Pilipinas mula kay Dr. Reyes. Sa loob ng liham, may ilang larawan ng team ng mga doktor at nurses sa operasyon, kasama ang mensahe. Masaya kaming malaman na malakas na si Emily. Tandaan, laging welcome ang mag-ama dito sa Pilipinas. Ang piano sa common room ng ospital ay naghihintay kay Emily. Nabasa ni David ang liham, nanginginig ang puso. Ibinigay niya sa kanyang anak. Umiyak si Emily. Pagkatapos ay ngumiti ng maliwanag. Papa, kailangan kong bumalik hindi lang para magpasalamat, kundi para patunayan na ang pag-ibig at musika ay kayang pag-ugnayin ang lahat ng distansya. Ang kwento ni na Emily at David ay hindi lang tumigil sa isang himala ng medisina, kundi naging simbolo ng reconciliation at pag-ibig sa kapwa. Maraming iba pang American veterans ang lumapit kay David, nakikinig sa kwento. Sabi ng ilan, tinulungan mo kaming makahanap ng bagong pananaw sa Pilipinas. Isang lugar na hindi lang nauugnay sa masakit na alaala, kundi isang lugar na may pusong mabait. Naintindihan ni David na ang kanyang misyon ay hindi pa tapos. Siya ay naging tulay mula sa kanyang sariling sugat upang magtanim ng binhi ng kapayapaan. Sa kanyang puso, isang bulong ang umalingaw-ngaw. Ang araw na dinala ko si Emily sa Pilipinas ay ang araw na natagpuan ko muli ang pinakamahusay na bahagi ng aking sarili. 1 taon matapos ang liver transplant, taglagas sa Maynila, ang kalangitan ay maputlang asul. Ang mga kalsada ay napuno ng lumilipad na dilaw na dahon. Sa loob ng bakuran ng The Medical City, ang common room ay napuno ng malinaw na tunog ng piano. Nakaupo si Emily sa harap ng lumang piano, maliwanag ang kanyang mukha, ang kanyang mga kamay na dating nanginginig ay malambot na ngayon. Sa tabi niya si Dr. Reyes, Dr. Santos, Nurse Carla, kasama ang maraming nurses, pasyente at pamilya ay nakapaligid. Tahimik na nakatayo si David sa likod. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ngunit maliwanag sa pagmamalaki. Tinaas ni Emily ang kanyang ulo, malumanay ang ngiti. Ang piyesang ito ay dedicated sa mga doktor, ang mga taong nagligtas sa akin mula sa hangganan ng kamatayan. Naniniwala ako na umiiral ang himala at ang himalang iyon ay tinatawag na Pilipinas. At pagkatapos, ang melodiya ng Claire de Lune ay umalingaw-ngaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nanginginig, kundi puno ng sigla. Bawat nota ay parang isang malakas na tibok ng puso na umalingaw-ngaw sa buong silid, pumasok sa bawat puso. Nang matapos ang piyesa,
Tumayo ang lahat at pumalakpak. Maraming tao ang naiyak. Lumapit si Dr. Reyes at mahinang niyakap si Emily. Anak, matapang kang lumaban. Ngayon, nagpiano ka hindi lang para sa amin, kundi para sa lahat ng pasyente na nangangailangan ng pag-asa. Lumapit si David at niyakap ang kanyang anak. Humarap siya sa team ng mga doktor, nanginginig ang boses. Iniligtas ninyo ang aking anak at iniligtas ninyo rin ang aking kaluluwa. Dati, pumunta ako sa bansang ito na may weapons. Ngayon, bumalik ako na may pusong nagpapasalamat. At gusto kong sabihin, mahal ko ang Pilipinas. Tumahimik ang buong silid sa loob ng ilang segundo, pagkatapos ay napuno ng walang katapusang palakpakan. Sa mga sumunod na araw, nilibot ng mag-ama ang Maynila Rizal Park, Divisoria, Intramuros, at maging ang maliliit na eskinita na puno ng ingay. Dala ni Emily ang kanyang maliit na piano, humihinto sa kahit saan, at handang magpiano ng ilang pyesa. Nagtataka ang mga tao, pagkatapos ay ngumingiti, at pumapalakpak. Isang street vendor ang nag-abot ng isang sampagwita kay Emily, nagsalita sa Tagalog, "Lagi kang maging malakas, anak." Napanood ni David ang lahat. Ang kanyang puso ay napuno ng damdamin na hindi pa niya nararamdaman totoong reconciliation. Walang hangganan, walang galit, tanging tao sa tao na magkasama sa pag-ibig sa kapwa. Sa araw ng kanilang pangalawang pag-alis sa Pilipinas, lumabas ang buong medical team upang magpaalam. Nakipagkamay si Dr. Reyes kay David. Ngumiti. "Hindi lang namin iniligtas si Emily, gusto naming magpadala ng mensahe na ang buhay ng tao ay mas mahalaga kaysa sa anumang pagkakaiba." Napuno ng damdamin si David. "Ikuwento ko ito sa mundo para malaman ng lahat na ang Pilipinas ay hindi lang isang alaala ng giyera, kundi isang lugar kung saan isinulat ang himala ng sangkatauhan." Kumaway si Emily, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pananampalataya. Lumipad ang eroplano, dala ang mag-ama pabalik sa Amerika, ngunit nag-iwan ng isang kwento na laging babanggitin. Pagkatapos ng maraming taon, si Emily ay naging isang tanyag na pianist. Sa mga international concerts, madalas niyang ikwento ang mahiwagang paglalakbay sa Pilipinas. Ang mga manonood sa buong mundo ay naging emosyonal nang marinig siyang nagsabi, "Kung nabubuhay ako ngayon para magpiano, ito ay dahil sa mga Filipino doctors. Ang aking musika ay laging may bahagi ng puso ng Maynila." Si David, matanda na ngayon, ay nakaupo sa unang hilera, laging nakatingin sa kanyang anak. Alam niya na ang kanyang buhay ay nakumpleto mula sa giyera hanggang sa kapayapaan, mula sa kawalan hanggang sa pag-asa, mula sa puot hanggang sa pag-ibig. Ang kwento ni na David at Emily ay hindi lang isang medical journey, kundi isang paglalakbay ng pananampalataya at pag-ibig sa kapwa. Nagpapaalala ito na sa mundong ito, ang mga hangganan ay maaaring maghiwalay sa mga lupain, ngunit hindi nito kayang hatiin ang pag-ibig. Ang bawat buhay na naligtas ay isang patunay ng himala ng sangkatauhan, at ang Pilipinas, isang bansang dumaan sa maraming hirap, ngayon ay nagniningning dahil sa sarili nitong pag-ibig sa kapwa, handang magbigay buhay sa sinumang nangangailangan. Sa isang mundo na puno ng pagkakabahabahagi, ang kuwentong iyon ay umalingaw-ngaw na parang isang malumanay na kanta. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa anumang pagkakaiba. Ang pag-ibig ang universal na wika na kailangan nating matutunan